Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Tahimik na pinakinggan ng ating bida ang patuloy na pagyayabang ng hangal sa kanyang harapan. Imbes na menes o magpakita ng kaba sa mapanghamong salita nito ay isang banayad at kumpiyansang ngiti lamang ang sumilay sa kanyang labi. Kalmado siyang nagtanong kung ganoon nga ba ang tingin nito sa kanya at seryoso niyang ipinaalala sa kanyang sarili na ang isang tunay na mandirigma ay nakikipag-usap lamang sa pamamagitan ng patalim ng kanyang espada. Walang pag-aalinlangan at kalmadong tinanggap ng ating bida ang hamon sa pamamagitan ng isang maikling pagsang-ayon, kasabay nito ay dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang espada mula sa kaluban at matikas na pamwesto sa harapan ng nakapaligid na mga disipulo. Habang mahigpit na nakahawak sa kanyang sandata ay buong tapang at seryoso siyang nag-utos sa hangal na bunutin na rin ito ang sariling espada at humakbang paarap, isang magaang at punong-puno ng kumpiyansang ngiti ang nanatili sa mukha ng ating bida na malinaw na nagpapahiwatig na handang-handa siyang patunayan ang kanyang husay sa sinumang nais sumubok sa kanya. Mabilis na humakbang paarap ang hangal upang isara ang distansya sa pagitan nilang dalawa habang nananatiling matatag sa kanyang pwesto ang ating bida. Kasunod nito ay agad niyang iwinasiwas ang kanyang espada pababa na sinabayan ng matinding bilis at lakas bilang patunay sa kanyang marahas na intensyong durugan ang depensa ng ating bida sa unang atake pa lamang. Bago pa man tumama ang mabigat na espada ay mabilis na inikat ng ating bida ang kanyang paa, agad siyang nagpakita ng pambihirang bilis na nag-iwan ng mga anino sa kanyang dinaanan habang kalmado at madaling umiwas sa marahas na atake. Nang makita ang kakaibang pamamaraang iyon ay agad namang pinagpawisan ang hangal at halos lumuwa ang mga mata sa matinding gulat, hindi makapaniwalang tumakbo sa kanyang isipan kung paanong nagawa ng kanyang kaharap ang isang mataas na antas ng footwork na kilala bilang Infinite Step. Sa gitna ng matinding palitan ng mga atake ay hindi mapigilan ng hangal na mamangha dahil sa bilis ng ating bida sa paggamit ng Infinite Step. Pinapanood lamang ni Liceha ang buong eksena mula sa isang mataas na lugar habang tahimik na ipinapaliwanag sa kanyang isipan na ang layunin ng seremonya sa kanilang Heaven Sword Hall ay ang subukan ng kakayahan ng sinumang bagong disipulo. Ang tunay na hamon ay kung paano mananatiling kalmado at makakabunot ng espada ang ating bida sa kabila ng matinding pressure at enerhiyang ipinapataw sa kanya ng lahat ng nakapaligid na disipulo. Habang nakikita ang kahangahangang ipinapakita ng ating bida ay isang ngiti ng pagmamalaki ang sumilay sa labi ni Liceha dahil napatunayan nitong hindi nga siya nagkamali sa kanyang inaasahan kay Nam Dongjun. Habang patuloy ang matinding labanan ay hindi makapaniwala ang mga nakapaligid na disipulo sa kanilang nasasaksihan, bakas ang gulat sa mukha ng isa sa kanila habang pinagmamasdan kung paano nakikipagsabayan ang ating bida kay Dongjun nang hindi man lang nahuhuli sa bilis ng galaw. Tahimik pa rin itong pinapanood ni Liceha mula sa itaas, at sa kanyang sariling isipan ay alam niyang hindi lang basta nakikipagsabayan ang kanyang disipulo kundi unti-unti na nitong dinadaig ang kalaban. Sa gitna ng walang humpay na salpukan ay sunod-sunod na mabibigat na atake ang inilunsad ng ating bida na nag-iwan ng maraming anino sa hangin dahil sa pambihirang bilis. Pilit na sinalag ni Dongjun ang bawat hampas ng espada ngunit agad siyang pinagpawisan sa matinding pressure, at doon ay ramdam na niya ang nakakabahalang katotohanan na tuluyan na siyang naiiwan sa bilis ng taong kanina lamang ay buong yabang niyang minamaliit. Halos manigas sa kanyang kinatatayuan si Dongjun habang pilit na pinoproseso ang matinding gulat sa kanyang isipan, hindi niya maintindihan kung paanong nagawang magpakawala ng ating bida ng napakabibigat na atake mula sa espada nito gayong alam niyang kulang pa ito sa internal na enerhiya at maging ang pisikal na pangangatawan nito ay hindi ganoon katikas. Samantala ay kalmado lamang na nagpakawala ng isang malalim na hininga ang ating bida upang pakalmayan ang sarili matapos ang mabilis na palitan ng atake, dahil sa nasaksihang husay ay tuluyan ng napagtanto ni Dongjun ang buong katotohanan, at tahimik niyang inamin sa kanyang sarili na ngayon ay naiintindihan na niya ng buong buo kung bakit walang pag-aalinlangang tinanggap ni Liceha ang ating bida bilang sarili nitong disipulo. Imbes na umatras ay mas lalo pang nasabik si Dongjun matapos maramdaman ang tunay na kakayahan ng ating bida, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang mas hinigpitan pa ang pagkakakapit sa puluhan ng kanyang espada, buong pananabik niyang inihayag ang kanyang matinding kuryosidad kung hanggang saan pa makakasabay ang ating bida sa panibago niyang atake kaya inihanda na sana niya ang kanyang sarili para muling sumugod. Ngunit bago pa man siya makagalaw ay bigla siyang natigilan at tuluyang napawi ang ngiti sa kanyang labi nang umalangaw-ngaw ang isang malamig at awtoritatibong boses mula sa paligid na nag-uutos na itigil na ang kanilang labanan.
Tuluyan ng ibinaba ni Gong Junha ang kanyang sandata habang tahimik na nakatingin kay Lee Se-ha sa itaas at napagtanto sa kanyang isipan na sadyang nag-aalala lamang ang master para sa kalagayan ng sarili nitong disipulo. Matapos ang hinuhal na iyon ay kalmado na niyang ibinalik ang kanyang espada sa kaluban at binalingan ang ating bida upang seryosong mag-iwan ng hamon na sa susunod nilang paghaharap ay mabibigat na espada na ang kanilang gagamitin. Tuluyan ang nawala ang tensyon sa paligid nang humarap siya ng maayos na may palakaibigang ngiti bago formal na ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Gong Junha habang magalang na inihahayag na malugod siyang umaasa sa isang magandang samahan sa pagitan nilang dalawa. Bilang formal na pagtanggap sa naging pagpapakilala ni Gong Junha ay magalang na inilapat ng ating bida ang kanyang mga kamay sa kanyang espada upang magbigay ng isang maayos na pagpupugay. Kalmado niya ring ipinakilala ang kanyang tunay na pangalan at buong pagpapakumbabang inihayag na umaasa siyang matuto ng marami mula sa kanyang senior. Hindi naglaon ay umalangaw-ngaw ang masigabong ingay at hiyawan sa labas ng malawak na bulwagan matapos masaksihan ng lahat ang maikling salpukan na iyon. Dahil sa ipinamalas na kakaibang husay ay mabilis na pinalibutan ang ating bida ng iba pang mga namamanghang disipulo na hindi na mapigilan ang kanilang matinding kuryosidad, buong pananabik nilang inusisa kung totoo ba ang mga kumakalat na balita na tinalo niya ang lahat sa pamamagitan lamang ng iisang mabilis na atake at kung talagang nagkagulo pa ang mga hallmaster masigurado lamang na mapapasali siya sa kani-kanilang hanay. Patuloy na nagkatuwaan ang mga nakapaligid na disipulo kasama na si Gong Junha habang masayang pinalilibutan ang ating bida. Buong paghanga nilang inamin na ang kanilang pinakabatang kasapi ay hindi na maituturing na isang simpleng baguhan dahil sa ipinamalas nitong pambihirang galing, at pabiro pa nilang idinagdag na marahil ay sila pa ang dapat na matuto mula rito. Matapos ang masiglang usapan na iyon ay sabay-sabay nilang inihayag ang kanilang mainit na pagbati upang formal at tuluyan ng tanggapin ang ating bida sa loob ng Heavensward Hall. Hindi kalaunan ay tahimik na lumipas ang maghapon hanggang sa tuluyan ng lamunin ng gabi ang buong kalangitan, at tanging ang mapayapang liwanag na lamang ng buwan at mga bituin ang nanatiling nakamasid sa kabuuan ng tahimik na bulwagan. Samantala sa loob ng kanyang tahimik na silid ay isang magkaibang sitwasyon ang lihim na kinakaharap ng ating bida. Nakaupo siya sa lapag habang pilit na kinokontrol ang kanyang mabigat na paghinga na tila ba may matinding iniindang sakit mula sa loob ng kanyang katawan. Pinagpawisan siya ng matindi at pilit na kinakagat ang kanyang nanginginig na mga ngipin habang tahimik na napagtatanto na mas lalo pang lumalakas ang mga nararanasan niyang pag-atake. Ramdam niya na ang mapanganib na puwersa ng Cold Yin Chi ay naging mas malakas at mas agresibo pa kaysa noon. Hindi nagtagal ay tuluyan na siyang binalot ng isang umaapaw at malamig na asul na enerhiya na nagmumula sa kanyang mismong kaibuturan. Sa gitna ng matinding paghihirap na iyon ay ibinuhos ng ating bida ang kanyang buong konsentrasyon dahil alam niya na ang tanging paraan para makaligtas ay ang gamitin ang lakas ng lightning chi mula sa kanyang Heavenly Thunder Truyang technique upang pigilan ang pagwawala ng kanyang katawan hanggang sa tuluyan nitong hamupa. Ngunit bago pa man tuluyang mawala ng kontrol ang ating bida sa kanyang sitwasyon ay isang tahimik na hakbang ang mabilis na pumasok sa loob ng kanyang silid. Walang pag-aalinlangang inilapat ng isang pamilyar na tao ang dalawang kamay nito sa kanyang likuran, at kasunod nito ay isang mainit at nakapapawing gintong enerhiya ang mabilis na damaloy sa kanyang buong katawan upang agad na labanan ang malamig na puwersang unti-unting sumisira sa kanya. Dahil sa presensyang iyon ay mabilis na napagtanto ng ating bida kung sino ang dumating upang sumagip sa kanya kaya isang mahinang usual ng pagtawag sa kanyang master ang dumaan sa kanyang isipan. Sa kanyang likuran ay kalmadong nakatayo si Lee Se-ha nang nakapikit ang mga mata habang seryosong ibinubuhos ang sarili nitong lakas upang tulungan ang kanyang disipulo na malagpasan ang matinding paghihirap na iyon. Patuloy na damaloy ang mainit at gintong enerhiya sa buong paligid habang walang tigil na inililipat ni Lee Se-ha ang kanyang lakas upang tulungan ang ating bida na pakalmayan ang nagwawalang puwersa sa katawan nito. Nang tuluyan ng hamupa ang matinding enerhiya at bumalik ang kapayapaan sa loob ng silid ay lumingon ang ating bida upang magpasalamat sa kanyang master. Inihayag niya na naging madali ang paglagpas niya sa mapanganib na pag-atake dahil sa napapanahong tulong nito. Kalmado namang sumagot si Lee Se-ha na naramdaman niya pa mula sa malayo ang paghina ng chi ng kanyang disipulo kaya mabilis siyang dumating dahil alam niyang muntik na itong mauwi sa isang malaking sakuna. Habang magkatabing nakaupo ang dalawa ay naging seryoso ang boses ng ating bida nang sabihin niyang kailangan na niyang pabilisin ang pagpapataas ng kanyang mastery sa Heavenly Thunder Truyang technique sa lalong madaling panahon upang tuluyan na niyang makontrol ang sitwasyon ng kanyang sariling katawan. Tahimik na nakikinig ang ating bida sa paliwanag ni Lee Se-ha tungkol sa lumalalang kalagayan ng kanyang katawan.
seryosong ipinaalala ng kanyang master na ang mapanganib na puwersa ng 9 Block Meridians ay inaasahang lalakas pa ng napakabilis sa mga susunod na araw. Batid ang bigat ng katotohanang iyon ay lumingon ang ating bida at buong tapang na nakiusap kay Lee Se-ha na tulungan siyang tanggapin ang kabuuang bisa ng Hashou, dahil sa hindi inaasahang at direktang kahilingan na iyon ay bahagyang nanlaki ang mga mata ni Lee Se-ha at tuluyan siyang natahimik sa matinding gulat. Mabilis na napawi ang gulat sa mukha ni Lee Se-ha at agad itong napalitan ng isang magandang ngiti na puno ng kumpiyansa. Masigla niyang sinabi sa ating bida na magtiwala lamang ito sa kanya bago nag-utos na simulan na agad nila ang proseso. Matapos makuha ang basbas ng kanyang master ay walang pag-aalinlangang kinagat ng ating bida ang makapal na ugat ng Hashou at sinimulan itong kainin. Habang patuloy sa pagmuya ay tahimik na tumakbo sa kanyang isipan ang pagsusuri sa nasabing halamang gamot. At doon ay napagtanto niya na bagaman hindi ito maituturing na isang pinakamataas na antas ng espiritual na eliksir ay malinaw naman na napanatili nito ang tunay na kalidad ng isang 300 taong gulang na Hashou. Tuluyan ng nilunok ng ating bida ang halamang gamot habang tahimik na iniisip na magiging malaking tulong ito upang mabilis na mabuo ang kanyang internal na enerhiya sa mga sandaling iyon. Agad siyang umupo ng maayos sa lapag upang ihanda ang sarili. At sa kanyang likuran ay kalmadong nakapwesto si Lee Se-ha na dahan-dahang inilapat ang mga kamay nito sa kanyang balikat bilang suporta, buong determinasyong ipinaalala ng ating bida sa kanyang sarili na kailangan niyang sipsipin ang pinakamaraming enerhiya mula sa espiritual na eliksir na iyon kaya agad siyang nagbigay ng senyales sa kanyang master na handa na siya. Kasabay nito ay seryoso niyang ibinuhos ang kanyang buong atensyon upang padaluyin ang kanyang internal na enerhiya gamit ang Heavenly Thunder Truyang Technique upang mapigilan ang puwersa ng Hashou na magkawatak-watak sa loob ng kanyang meridians. Agad na umapaw ang isang napakalakas at gintong enerhiya sa buong silid ng tuluyang simulan ng ating bida ang pagkontrol sa kanyang kapangyarihan. Tahimik na nagmamasid si Lee Se-ha mula sa kanyang likuran. At sa kanyang sariling isipan ay labis siyang namangha dahil sa maayos na pagdaloy ng puwersa ng Hashou na perpektong humahalo sa Heavenly Thunder Truyang Technique. Napagtanto niya na ang napakahusay na paghawak ng ating bida sa sarili nitong chi ay maihahalin tulad sa kakayahan ng isang veteranong master na tila ba dumaan na sa ilang dekada ng matinding pagsasanay, ngunit hindi doon natapos ang kanyang gulat dahil sa mga sumunod na sandali ay mas lalo pang lumakas ang gintong puwersang pumapalibot sa kanila. At halos hindi makapaniwala si Lee Se-ha nang tuluyan niyang mapagtanto na nagawa ng ating bida na sipsipin ang buong enerhiya ng halamang gamot na iyon nang walang kahit anong nasayang. Patuloy na umapaw ang gintong enerhiya hanggang sa dahan-daang nagpakawala ng isang malalim na hininga ang ating bida, kasabay nito ay marahas na gumapang ang isang asul at nagliliwanag na enerhiya mula sa kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng kanyang matagumpay na pag-angkop sa lakas ng halamang gamot. Sa mga sandaling iyon ay labis na namangha si Lee Se-ha sa kanyang nasasaksihan dahil sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya nakakita ng isang taong kayang sipsipin ang buong enerhiya ng isang espiritual na eliksir ng perpekto. Tahimik niyang inamin sa kanyang isipan na kahit pa ipinanganak ang kanyang disipulo na may mapanganib na 9 Block Meridians ay hindi niya inaasahang magtataglay ito ng ganoon katinding talento. Nang tuluyan ng kumalma ang enerhiya at bumalik sa normal ang paligid ay agad na tumayo ang ating bida upang magbigay ng isang formal na pagpupugay sa kanyang master. Bakas ang matinding paghanga sa boses ni Lee Se-ha nang purihin niya ang kanyang disipulo, at masigla niyang idinagdag na sa bilis ng pag-unlad nito ay maaari na itong kumuha ng promotion examination sa lalong madaling panahon. Bilang tugon ay buong pagpapakumbabang nagpasalamat ang ating bida habang seryosong nangangako na mas ibubuhos pa niya ang kanyang buong makakaya upang higit pang mapalakas ang kanyang sarili. Bago tuluyang umalis ay binigyan ni Lee Se-ha ng isang mainit na ngiti ang ating bida at malumanay itong pinaalalahanan na magpahinga na muna matapos ang matinding proseso. Tahimik niyang binagtas ang mapayapang daan palabas patungo sa gitna ng maaliwalas na kawayanan, ngunit habang marahang humahakbang palayo ay patuloy pa rin na tumatakbo sa kanyang isipan ang hindi maipaliwanag na panggigilales mula sa nasaksihang pambihirang meditasyon at pagkontrol ng enerhiya ng kanyang disipulo kanina. Mula sa marahang paglalakad ay unti-unting bumilis ang mga hakbang ni Lee Se-ha hanggang sa tuluyan na siyang tumakbo sa gitna ng kawayanan. Isang malinaw na realisasyon ang pumasok sa kanyang isipan habang inaalala ang mga natatanging martial principles na nasaksihan niya kanina. Buong galak niyang napagtanto na ang mga kaalamang iyon ang mismong susi upang tuluyan na niyang malagpasan ang kanyang matagal na limitasyon sa Heavenly Thunder Truyang Technique. Isang masiglang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha,
At sa kanyang puso ay umapaw ang matinding pasasalamat dahil alam niyang utang niya ang malaking pag-asensong ito sa ating bida. Pagsapit ng panibagong araw ay naging abala agad ang labas ng malawak na bulwagan. Sa gitna ng sikat ng araw ay ipinamalas ni Gang Junha ang kanyang matinding husay sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mabilis at magkakasunod na hiwa ng espada laban sa isang kahoy na poste. Dahil sa pambihirang bilis ng kanyang mga galaw ay halos mag-iwan na ng anino ang kanyang bawat hakbang at atake na tahimik namang pinapanood ng ating bida kasama ng iba pang mga disipulo. Matapos ang pagpapakitang gilas na iyon ay formal na ipinakilala ni Gang Junha ang kanyang ginamit na galaw bilang Goyon Sword Art bago seryosong magbigay ng isang mahigpit na patakaran. Mahigpit niyang binalaan ang lahat ng naruroon na walang sinuman sa kanila ang papayagang sumali sa anumang misyon sa labas hanggat hindi nila lubos na naaabot ang ikalimang antas ng nasabing sining ng espada. Matapos ang mahigpit na paalala na iyon ay agad na sinimulan ng mga disipulo ang kanilang matinding pagsasanay sa malawak na patio. Patuloy na umalangaw ang boses ni Gang Junha habang nag-uutos sa lahat na gawing gabay ang mga ipinamalas nitong galaw upang makuha ang tamang forma ng Goyon Sword Art. Subalit dahil sa taas ng antas ng nasabing sining ay malinaw na hindi ito naging madali para sa mga baguhan, makikita ang pag-aalinlangan at kakulangan sa balanse ng ilan habang pilit na sinusundan ang mga hakbang, habang ang iba naman ay pinagpawisan at hirap hugatin ang kanilang mga baong espada mula sa matigas na kahoy na poste dahil sa maling paggamit ng kanilang lakas. Habang ang karamihan ay patuloy na nahihirapan sa kani-kanilang pagsasanay ay isang mabilis at matalim na hiwa sa hangin ang biglang umalangaw sa paligid dahilan upang matigilan ang ilan sa mga disipulo. Sa isang iglap ay nasaksihan ng lahat ang isang pambihirang eksena kung saan malinis at walang kahirap-hirap na nahati ng ating bida ang itaas na bahagi ng matigas na kahoy na poste gamit ang iisang perpektong galaw ng kanyang espada. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng naruroon habang baka sa kanilang mga mukha ang matinding gulat sa kanilang nasaksihan, at hindi na nila nagawa pang itago ang kanilang labis na paghanga hanggang sa tuluyan na silang napabulalas habang hindi makapaniwalang nakuha agad iyon ng ating bida sa kanyang pinakaunang subok pa lamang. Agad na binalot ng matinding ingay at usap-usapan ang buong patio dahil sa nakakagulat na ipinamalas ng ating bida. Halos mawala sa sarili ang isa sa mga disipulo habang pasiga na iginigiit na imposibleng mamaster ng isang tao ang isang bagong teknik sa pinakaunang subok pa lamang. Upang maipaliwanag ang pambihirang sitwasyon ay mabilis na gumawa ng sariling conclusion ang iba, at sinimulan nilang isipin na marahil ay maaga na itong itinuro ni Liseha bilang pabor sa kanyang sariling disipulo. Mas lalo pang lumakas ang usap-usapang iyon nang may sumingit na lalaki at tahasang ibinunyag na nakita niya mismo ang Hallmaster na lumabas mula sa silid ng ating bida noong nakaraang araw. Ang mga linyang iyon ay mabilis na nakarating sa pandinig ni Gang Junha dahilan upang tuluyan siyang matigilan sa kanyang kinatatayuan, dahan-dahan siyang napahawak sa kanyang baba habang malalim na nag-iisip, at baka sa kanyang seryosong mukha ang matinding pagtataka habang tahimik na inuulit sa kanyang sariling isipan ang pangalan ng Hallmaster.